May isang nabubulok na estruktura sa itaas ng Dominican Hill sa Baguio City na iniiwasan ng mga lokal pagkalubog ng araw. Ang sikat at nakakakilabot na Diplomat Hotel. Akala ko ang mga kwento tungkol sa mga pugot na pari at sumisigaw na mga pasyente ay mga murang urban legend lang na ginawa para takutin ang mga mausyosong turista. Bilang isang urban explorer, hilig kong pabulaanan ang mga mitong ito. Kaya, noong nakaraang Nobyembre, nagdesisyon akong magpalipas ng buong gabi sa loob. Pumuslit ako sa sirang bakod lampas hating gabi. Ang lamig ng hangin sa bundok ng Baguio ay nanunuot hanggang sa buto. Pero ang kilabot na naramdaman ko pagtapak ko sa main courtyard ay walang kinalaman sa panahon. Pakiramdam ko ay tila humihinga ng malalim at garalgal ang mismong mga guho. Pinapanood ang panghihimasok ko sa kanilang sagradong lupa. Binuhay ko ang aking main camera rig. Ang tanging pinagmumulan ng liwanag ay ang matapang at makitid na beam na nakakabit sa aking lens. Ang ground floor ay dating main lobby at dining hall noong isa pa itong gumaganang seminaryo. Ngayon, isa na lang tong sementeryo ng mga basag na konkreto, graffiti at mga aninong tila humahaba ng hindi natural. Malakas na lumutong ang mabibigat kong bota sa mga guho. Bawat hakbang ko ay marahas na umaalingaw-ngaw sa malawak na espasyo. Huminto ako sa gitna ng lumang lobby para ayusin ang aking mikropono. Sinusubukang i-record ang ganap na katahimikan. Pero pagpindot ko ng record, narinig ko ito. Isang malinaw at basang tunog ng may kinakaladkad na nagmumula sa pasilyo sa kanan ko. Tunog ito ng isang mabigat na sako ng basang karne na dahan-dahang hinihila sa magaspang na sahig na semento. "Hello?" Tawag ko. Nabasag ang boses ko. Agad kong pinagsisihan na gumawa ako ng ingay. Agad na huminto ang pagkaladkad. Ang sumunod na katahimikan ay mas mabigat na parabang pinipigilan ng mismong gusali ang kanyang hininga. Napalunok ako at pinuwersa ang sarili kong maglakad papunta sa tunog. Nandito ako para sa ebidensya, hindi para tumakbo mula sa hangin. Ang pasilyo ay papunta sa lumang hospital wing mula pa noong World War II, kung saan nangyari ang mga karumaldumal na kalupitan. Halatang mas mabigat ang hangin sa bahaging ito, mabaho at amoy ozone at lumang tuyong dugo. Itinutok ko ang ilaw sa mga bakanting kwarto ng mga pasyente. Mga sirang kama, tuklap na pintura, ganap na pagkawasak, tapos umilaw ng pula ang battery indicator ng kamera ko. Bumagsak ito mula 80% pababa sa zero sa loob lang ng isang segundo. Bago pa ako makakuha ng reserba, ang mabigat na kahoy na pinto ng kwartong kalalampas ko lang ay malakas na sumara. Ang tunog ay parang putok ng baril sa patay na hotel. Mabilis akong lumingon, nakatutok ang ilaw ko sa nakasarang pinto. Walang hangin. Walang ihip na sapat ang lakas para magpasara ng solidong oak. May kasama ako sa pasilyo. Napatayo akong parang yelo. Mula sa kabilang panig ng pintong iyon, nakarinig ako ng mahina at matinis na pag-iyak. Isang babaeng umiiyak, hindi ito tunog ng multo. Tunog ito ng isang totoong tao na nasa matinding at hindi matitiis na sakit. Kahit labag sa lahat ng survival instinct ko, humakbang ako papunta sa pinto. Umabot ako at hinawakan ang malamig at kinalawang na hawakan. Pagdampi ng balat ko sa metal, biglang naputol ang pag-iyak. Bumalik ang ganap at patay na katahimikan. Dahan-dahan kong pinihit ang busol at tumulak. Tumikang bumumukas ang pinto. Inilalantad ang napakadilim na kawalan ng lumang surgery room. Itinutok ko ang ilaw sa buong kwarto. Mga basag na tile,
Isang nakataob at kinalawang na gurni at isang malaking krusipiho na nakasabit ng tabingi sa malayong dingding. Ang kwarto ay ganap na walang laman. Walang kahit sinong tao roon para gumawa ng umiiyak na tunog na iyon. Umatras ako pabalik sa pasilyo. Mabilis ang paghinga ng aking dibdib. Napagdesisyunan kong sapat na ang ebidensya ko. Oras na para umalis sa diplomat. Humarap ako sa pangunahing hagdan para bumaba pabalik sa courtyard. Pero nakatayo sa tuktok ng hagdan, humaharang sa daan ko, ang isang figura. Isa itong lalaking nakasuot ng maitim at punit-punit na roba ng isang pari. Pero kung saan dapat naroon ang kanyang ulo, mayroon lamang isang warat at madugong tuod. Tumigil ang pagtibok ng puso ko. Totoo ang mga kwento. Ang pugot na pari ng Diplomat Hotel ay nakatayo mismong sa harapan ko. Hindi siya naglakad. Dumausdos siya paharap, lumulutang ng ilang pulgada sa ibabaw ng basag na konkretong sahig. Gumagalaw ng diretso papunta sa akin. Tumalikod ako at tumakbo ng walang direksyon sa kabilang banda, palusong ng mas malalim sa napakadilim na labirinto ng ikalawang palapag. Sa likod ko, may narinig akong nakakakilabot na tunog. Hindi mga yabag, kundi ang basa at mabigat na tunog ng pagkaladkad na narinig ko kanina, na ngayon ay gumagalaw ng napakabilis. Pumasok ako sa isang gilid na kwarto at padabog na isinara ang pinto. Isinandal ng mahigpit ang aking likod sa nabubulok na kahoy. Naghahabol ng hininga sa ganap na kadiliman. Pinatay ko ang flashlight ko para magtago. Ang kadiliman ay napakabuo, napakatotoo. Pakiramdam ko ay dinudurog nito ang aking mga baga. Ang tunog ng pagkaladkad ay huminto mismong sa labas ng pinto ko. Pinigil ko ang aking hininga hanggang sa magdilim ang paningin ko. Tapos, isang marahas at nakakabinging kalabog ang nagpayanig sa pinto. May isang napakalaking bagay na ibinabangga ang sarili nito sa kahoy. Pumutok ang nabubulok na kahoy. Alam kong hindi ito tatagal. Kinapa ko ng walang pag-asa kung saan ko inaasahang may bintana. Nahanap ng mga kamay ko ang basag na frame. Iniangat ko ang sarili ko saktong nang tuluyang mawasak at matanggal ang pinto sa bisagra nito sa likuran ko. Bumagsak ako sa bubong ng courtyard sa ibaba. Nagasgas at nagdugo ang mga kamay ko sa bato at tumakbo papunta sa perimeter fence nang hindi lumilingon. Hindi ako huminto sa pagtakbo hanggang sa marating ko ang main road ng Baguio. Bumagsak sa ilalim ng kulay kahel na liwanag ng isang poste ng ilaw. Nakabalik ako sa hotel ko sa syudad, nilak ang bawat pinto at bintana. Nakaligtas ako sa Diplomat Hotel. Kinaumagahan, ang takot ay napalitan ng adrenaline. Kinuha ko ang SD card mula sa camera ko para tignan kung ano ang nakuhanan ko. Inasahan ko ang malalabong kuha ng pugot na pari, patunay ng paranormal na engkwentro na muntik nang pumatay sa akin. Pero ang mga litrato ng pasilyo at ng hagdan ay ganap na walang laman. Alikabok lang at sirang konkreto. Nanlamig ang buong katawan ko. Inimbento lang ba ng isip ko ang lahat? Dahil lang ba iyon sa gulat at sa nakakalasong hangin ng mga guho? Tapos, nahanap ko ang huling video file. Ang file na nag-record pagkatapos mismo mamatay di umano ang baterya ko. Pinindot ko ang play. Ang screen ay sobrang dilim. Walang pinapakita kundi static mula sa namamatay na sensor. Pero ang audio ay napakalinaw. Tunog ito ng aking pagtakbo ng walang direksyon sa pasilyo, naghahabol ng hininga. Narinig ko ang mabigat at basang tunog ng kaladkad sa likod ko sa recording. Pero hindi ito tunog na nanggagaling sa kabilang dulo ng pasilyo. Tunog ito na parang nasa tabi mismo ng mikropono.
sa tabi mismo ng ulo ko, nakakabit sa akin. Tapos, sa ibabaw ng tunog ng sarili kong panik na paghinga, ang boses ng babae ay malinaw na bumulong sa kamera. Salamat sa pag-uwi mo sa akin.